Naisip mo na ba kung paano natin madalas sukatin yung pagiging isang magaling na pinuno ngayon? Pansinin mo, kapag nag-i-scroll ka online Oo, halos lahat nasa screen na natin ngayon. di ba? Ang una nating tinitignan agad ay yung mga numero. Ilang libo yung likes, ilang milyon yung followers ng taong to. Gaano kalaki yung madlang pumapalakpak kapag umaakyat siya sa entablado? Totoong-totoo yan. Parang may hindi formal na kasunduan yung lipunan natin ngayon na yung tagumpay ng isang tao ay nakadepende talaga sa dami ng atensyon na nakukuha niya. Mismo, kapag mas maingay, mas sikat, mas maraming nakasubscribe, Matik yan. Iisipin natin siya na agad yung magaling na leader. matik talaga. Ganyan yung madalas nating makita. At nabubuhay tayo sa isang kultura kung saan napakadaling pagkamalan na yung kasikatan katumbas na ng tunay na impluensya. Parang nawire na yung utak natin na purihin yung atensyon, di ba? Oo, nakaka-addict kasi yung attention eh. Ang sukatan natin ng tagumpay bilang isang leader, madalas nakaangkla sa kung gaano kalawak yung naabot natin. Pero nakakalimutan natin kung gaano kalalim yung naging epekto natin doon sa mga taong naabot na yon. At ayan ang dahilan kung bakit sobrang nakakaengganyo itong masinsinang pagsusuri natin ngayon. Para sa iyo na nakikinig na humahawak ng isang team o baka may sarili kang negosyo o simpleng gustong lumago sa paggabay sa ibang tao? Makaka-relate sila dito ng sobra. Oo, kasi babalik ta rin natin yung nakasanayan mong pananaw May mga matitinding ideya tayong hihimayin mula sa aklat ni Chris R. Villacis, yung Building Leaders Who Build Leaders. Isang napakagandang source material nito, lalo na pagdating sa konsepto ng pagbuo ng mga pinuno na buo rin ng iba pang pinuno. Abe, isang napakabigat na pagbabago yan sa pananaw. Kasi yung buong konsepto dito, lalo na kung titingnan natin sa mas malalim na biblical na pananaw mula sa 2 Timoteo 2.2, nakasentro lang ito sa isang salita Ano yung salitang yun? multiplikasyon. Hindi ito tungkol sa simpleng adisyon o yung pagdaragdag lang ng mga taong nakikinig sa iyo araw-araw. Iba kasi yung pag-iipon ng tagasunod kumpara sa paghubog ng mga taong kayang tumayo, di ba? Para gumabay din sa iba kapag wala ka na. Eksakto. Isa itong pag-uugali ng pagiging katiwala o stewardship. Hindi ito ownership o paghahari. Okay, gusto kong himain natin yung pagkakaiba ng adisyon at multiplikasyon. Kasi sa totoo lang, kapag gumagawa ka ng content online o kapag nagbebenta ka ng produkto, gusto mo ng adisyon Gusto mo ng maraming tao. Siyempre, doon pumakasok yung metrics natin. Kaya, paano natin mapapaghiwalay yung ilusyon ng pagkakaroon ng malaking madla kumpara doon sa sinasabi mong kapangyarihan ng multiplikasyon? Dito natin kailangang intindihin yung panganib ng tinatawag sa aklat na platform-centered ministry o yung pamumunong nakasentro sa plataforma. Sa digital age natin ngayon, madalas nating ipagkakamali yung dalawang magkaibang bagay. Ano yung una? Una, pinagkakamalan natin yung reach o yung lawak ng naabot ng mensahe natin bilang relationship o tunay na relasyon. Porket umabot sa 1,000,000, feeling natin ka-close na natin silang lahat. Oo, parang gano'n na lang nga. Tapos yung pangalawa, inaakala natin yung influence sa social media ay katumbas na ng impartation, yung pagbabahagi ng buhay at pagkatao mo mismo. Ang lalim nun impartation. Kasi yung mga algorithms na nagpapagana sa social media, dinesenyo yan para magpakalat ng mensahe ng sobrang bilis. Kaya nitong iparating yung mukha mo sa milyon-milyong tao, pero wala itong kakayahan humubog ng pagsunod. O humubog ng karakter sa isang tao. Impormasyon lang yung naibibigay. Mismo, kung babalikan natin, si Jesus hindi bumuo ng audience. Bumuo siya ng mga tao sa pamamagitan ng malapitang ugnayan. Hindi lang siya nag-broadcast ng mensahe. Pero teka, ilagay natin ito sa isang practical na sitwasyon. Isipin mong ikaw yung nakikinig ngayon at isa kang founder ng isang startup company o nagpapatakbo ka ng maliit na negosyo. Hindi ba kailangan mo talaga ng malaking plataforma? Kailangan din naman.
para makilala ka. 'Di ba? Gusto mo ng viral video para makilala yung brand mo at mas marami kang matulungan. Kung ganoon, masama ba talaga ang maghangad ng malaking audience? Bakit parang nagbabala pa yung aklat laban dito? Hindi naman sa masama yung teknolohiya o yung pagkakaroon ng malawak na reach. Practical yung mga yan. Kung impormasyon lang talaga yung gusto mong iparating. So nasaan yung problema? Ang panganib na ipinupunto ng aklat ay kapag ginawa mong kapalit ng tunay na paghububog ng disipulo yung mga digital na kasangkapang ito. Ganito iyon yung content o nilalaman na pinupost mo, nagbibigay lang yan ng informasyon. Okay. Informasyon. Pero yung tunay na connection o malapit ang ugnayan, iyon ang lumilikha ng formasyon o yung tunay na pagbabago. Impormasyon laban sa formasyon, di ba? Kapag nakatutok ka lang sa dami ng comments, nawawala yung lalim. Nawawala yung oras at atensyon na kailangan para makabuo ka ng panibagong pinuno. Oo, kasi yung plataporma naghahanap yan ng atensyon para sa sarili mo. Pero ang tunay na pamumuno, ito yung pagbibigay ng atensyon mo para palaguin yung iba. Ang ganda ng linaw na yon. Informasyon laban sa pormasyon. Kasi naalala ko tuloy yung madalas nating makita sa mga viral trends Milyon-milyon yung views ngayon, pinag-uusapan ka ng buong Pilipinas. Tapos bukas, wala na. Mismo, paglipas ng isang linggo, nakalimutan ka na. Kasi may bago na namang sikat. Walang malalim na ugnayan, walang nabago sa pagkatao ng nanood. Parang nag-scroll lang sila, natawa, tapos move on na. Ganun kabilis yung cycle. Kaya kung ibabalik natin sa halimbawa ni Jesus, oo, natural na lumalapit sa kanya yung libu-libong tao dahil sa mga himala at turo niya. Pero pansinin mo yung diskarte niya? Sige na, paano niyo ginawa? Hindi siya nakatuon sa pagpapanatili ng malaking audience. Madalas pa nga iniiwan niya yung karamihan para lang makasama ng tahimik yung maliit na grupo ng kanyang mga disipulo. Doon niya ibinuhos yung oras niya. Dun sa iilan lang talaga. Oo, bumuo siya ng mga pinuno sa pamamagitan ng malapitan at araw-araw na ugnayan. Kumakain sila ng sabay, naglalakbay ng sabay, kasi sa malapitang distansya lang nakikita yung mga kahinaan ng isang tao At dun mo lang talaga maiwasto yung karakter. Nakakamangha kung paano binabago ng malapit ang distansya yung takbo ng utak natin. Kasi kapag malayo ka, tagahanga ka lang Pero kapag malapit ka, nagiging mag-aaral ka. Tama. Kaya kung ang layunin pala ay hindi ang mag-ipon ng malaking madla, ano ngayon yung istrukturang dapat ipalit dito? Paano ba natin aktwal na bubuuin ang mga taong ito? Parang mabagal yata yun kung iisipin. Kung titingnan mo sa simula, parang mabagal. Diyan papasok yung modelo na ilalatag natin mula sa Timothy 2.2. Ito ay isang estruktura na nagpapakita ng 4 na henerasyon ng pagpaparami. 4 na henerasyon. Paano yung naging flow niyan? Nagsimula ito kay Pablo na nagturo at naghubog kay Timotheo, tapos si Timotheo naman binigyan ng direktiba na magturo sa mga tapat na tao. At ang mga tapat na taong iyon, sila yung inaasahang magtuturo pa sa iba. So Pablo kay Timoteo sa mga tapat na tao, tapos sa iba pa, 4 na patong. Oo, ipinapaliwanag dito yung teolohiya ng pangasiwa o stewardship. Ibig sabihin, inaaminan ng isang pinuno na hindi niya pag-aari yung mga tao. Wait, ano yung mangyayari kapag nag-isip ang isang pinuno na siya ang nagmamay-ari sa kanila? Yung tipong possessive leadership na tinatawag. Delikado yan. Kapag ganyan, nagdudulot ito ng pagkontrol at kawalan ng kapanatagan o insecurity. Takot yung pinuno na baka kapag tinuruan niya yung iba, mas maging magaling pa ito kaysa sa kanya. Kaya pinipigil niya yung paglago ng iba. Alam mo, naisip ko tuloy na yung ganyang setup parang isang relay race sa track and field. Hindi ka mananalo kung ikaw lang yung tatakbo sa buo track Hihingaling ka talaga. 'Di ba? Mananalo ka lang kung maayos mong maipapasa yung baton sa susunod na manlalaro. Pero teka lang, bilang isang leader, nakakatakot ipasa yung baton Paano kung nabitawan ito ng susunod na tumatakbo?
Yan lagi yung unang pumapasok sa isip natin. Kasi hindi ba mas ligtas, mas practical, kung ang pinakamagaling na, kumbaga ikaw na sanay na, ang patuloy na humawak ng responsibilidad? Naiintindihan ko yung takot na yan, pero ipinapaliwanag ng aklat na ang pagpapasa o delegation ay isang hakbang ng pagtitiwala at pagmamahal. Kailangan mong alalayan yung iba at bigyan sila ng responsibilidad bago pa man sila maging lubos na komportable rito. Wait, bago sila maging komportable, hindi ba natin hihintayin na maging ready sila ng buong buo? Hindi eh, kasi kung hihintayin mo yung perfect timing, walang mangyayari. Isipin mo na lang kapag nagtuturo kang magbisikleta sa isang bata, hindi siya matututo hanggat hindi mo binibitawan yung upuan. Opo, baka sumamplang siya, baka magkamali. Pero doon siya natututo eh. Ang pamumunong walang inilalabas na bagong pinuno ay unti-unting mauubos at mamatay. Kaya kailangan nating ipasa yung baton. Malinaw na kailangan nating ipasa yung baton. Pero nagdadala ito sa akin sa isang napakalaking tanong. Paano natin malalaman na ang isang tao ay handa na at karapat-dapat na tumanggap nito? Dito na ba papasok yung mga qualifications o kwalifikasyon sa pamumuno? Oo, dyan napapasok yan. At madalas tayo magkamali rito sa modernong kultura natin. Kasi ang unang tinitingnan natin, yung skills o kasanayan. Magaling bang magsalita? Mabilis bang gumawa ng report? Magaling humarap sa tao? Ganyan. 'Di ba? Pero ipinapaliwanag sa aklat na bago pa man ng kasanayan, inuuna ng Biblia yung karakter. Makikita natin ito sa unang Timoteo 3 at Tito 1. Ang pamumuno ay nakabatay higit sa lahat sa moral at relasyonal na aspeto. So, character bago ang kakayahan. Tama, tatalakayin din dyan yung konseptong servant leadership. Inilalarawan nito bilang isang upside-down kingdom o baligtad na kaharian. Baligtad na kahanian. Paano naging baligtad? Kasi sa mundo natin, ang boss nakaupo sa taas. Pero dito, ayon sa Mateo 20:26 hanggang 28, ang pagiging dakila ay nangangahulugan ng pagiging alipin o lingkod ng lahat. Bababa ka para maglingkod. Kumbaga, ikukumpara ko yung karakter sa pundasyon ng isang bahay. Nakakaboring itong itayo. Hindi agad nakikita ng mga tao dahil nasa ilalim ng lupa. Pero ito lang yung pumipigil sa pagguho ng buong estruktura kapag may bagyo. Ang ganda ng analohiyang yan. Kahit gaano kaganda yung pintura mo, kung mahina yung pundasyon, babagsak din. Pero nabanggit mo rin kanina yung tungkol sa shepherding, yung pag-aalaga. Oo, kailangan kasi balansehin yung pag-aaruga at pagwawasto. Kasama na riyan yung pagresolba ng hidwaan o conflict resolution based sa Mateo 18. Aruga at pagwawasto ay tilang nakakapagod. Nakakaubos ng enerhiya yan. Hindi ba mas madali kung pipiliin na lang ng isang pinuno na maging laging mabait? O kaya ay laging istrikto? Tipong isa lang yung approach niya para mas madali. Kukunin natin yung punto ng aklat dyan. Sinasabi na kapag ang pinuno ay may sobrang pagpaparaya o leniency, yung laging mabait lang, nagdudulot ito ng pagkaligaw ng mga miyembro. Walang direksyon eh. Paano naman kung sobrang higpit? Yung sobrang higpit naman, nagdudulot ng matinding pagkadismaya. Puro batas na lang, nakakasakal, kaya ang epektibong pamumuno ay nangangailangan ng parehong katotohanan at biyaya. Truth and grace. Mahirap yung timbangin, ha? Mahirap talaga. Kaya nga inaakay din tayo ng aklat sa aspeto ng pagtuturo ng may malinaw na doktrina. Tinatawag itong hermeneutics. Para magkaroon ng tamang pananaw yung susunod na pinuno. Teka, hermeneutics. Medyo malalim yan, ha? Paano ito makakatulong para hindi maligaw yung mga susunod na pinuno? Isipin mo siya bilang isang lens o salamin kung paano mo titingnan yung tama at mali. Kung wala kang itinurong malinaw na basehan sa susunod na pinuno, gagawa siya ng desisyon batay lang sa sabili niyang emosyon. Kaya kailangan ng malinaw na hermeneutics. Gets ko na. Kumbaga, binibigyan mo siya ng tamang mapa, hindi lang yung susi ng sasakyan. Okay. Ngayon, kapag nahubog na yung karakter ng isang tao, at napangalagaan na ng tama, ano na yung huling yugto? Paano natin huhusgahan kung talagang nagtagumpay yung proseso ng multiplikasyon?
Dito na tayo darating sa pinakamataas na sukat. Ibabahagi ng aklat yung konsepto ng sending o pagpapadala. Dito na natin makikita yung tinatawag na sending capacity ng isang organisasyon. Sending capacity, ibig sabihin, hindi seating capacity. Hindi kung ilan yung nakaupo sa loob. Mismo, ibibigay na halimbawa dyan yung iglesia sa Antioch, dun sa Gawa chapter 13, nang magpadala sila ng mga tao para sa misyon, pinakawalan nila yung kanilang pinakamagagaling na pinuno. Sina Pablo at Bernabe, ibinigay nila yung the best nila. Grabe, ipinamigay nila yung pinakamagagaling nila? Oo, kasi yung tagumpay ayon sa aklat ay hindi kung gaano karami ang nananatili sa'yo, kundi kung gaano karami ang matapat mong naipapadala palabas. Iyon yung sending capacity. Alam mo, naisip ko tuloy yung analohiya ng isang puno eh. Ang isang puno, hindi niya pinipigilang mahulog yung kanyang mga bunga para lang magmukha siyang mayabong at puno ng prutas sa mata ng iba, di ba? Oo, natural lang na mahuhulog yon. Hinahayaan niyang mahulog yung mga bunga kasi alam niyang yung mga buto sa loob nito, yun ang makakabuo ng isang buong kahuyan. Ang ganda nitong pakinggan pero maging totoo tayo. Paano mo isa sa buhay ng isang modernong pinuno yung tinatawag sa aklat na courage to be unimpressive? Yung tapang na hindi maging kahanga-hanga sa mata ng iba? Oo, lalo na sa isang mundong uhaw na uhaw sa attention at validation. Paano mo gagawin yun? Napakahirap na hamon yan. Nangangahulugan kasi ito ng pagpili, minsan, sa pagiging hindi nakikita. Mas pipiliin mong mamuhunan ng malalim sa isa o dalawang tao ng tahimik sa halip na aliwin ang 100 tao sa isang malaking entablado. Bakit mas pipiliin mo yung dalawa kesa sa 100? Dahil kung makakabuo ka ng 10 pinuno na nahubog mo ng tama at kaya rin nilang magparami ng tigsa 10 pinuno, makakabuo ka ng isang kilusan o movement, higit pa sa magagawa ng isang malaking umpukan na mga tagasunod lang na umaasa sa'yo. Ang lakas nun na, multiplication talaga, hindi lang adisyon. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, gusto kong ibalik yung usapan sa'yo. Hindi mo kailangan ng libu-libong followers para maging isang totoong pinuno. Totoo yan. Kung meron kang kahit isang taong tinuturuan, ginagabayan, at inihahanda mo para maging pinuno, ginagawa mo na yung tunay at pangmatagalang gawain ng multiplikasyon na binabanggit sa aklat. Hindi na kailangan ng malaking plataforma. At yun yung pinakamahalagang aral dito. Pero bago natin tuluyang isara ito, meron akong isang malalim na tanong na gusto kong iwan para pag-isipan ng mga nakikinig sa atin. Isang bagay na lumalawag mula sa mga napag-usapan natin mula sa aklat. Sige nga, ano yan? Napag-usapan natin kung paano bumuo ng mga pinuno, na bubuo rin ng iba pang pinuno. Pero isipin mo ito, ano kaya ang mangyayari sa legasya ng isang napakagiling na pinuno na tumangging bumaba sa pwesto para bigyan ng espasyo yung susunod na henerasyon? Kailan nagiging pinakamalaking hadlang sa misyon ang mismong kagustuhan ng isang tao na patuloy na mamuno? Grabe, nakakapangilabot yung tanong na yan. Kailan nagiging hadlang ang mismong leader? Hayaan naming umentra yan sa isipan ninyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa masinsinang pagsusuring ito. Sana ay bit-bit mo ang mga aral na ito sa anumang gagawin mo bukas. Hanggang sa muli nating diskusyon at patuloy tayong bumuo ng mga susunod na pinuno.